Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para bumalik sa lugar na yon. Marahil, ang kawalan ng sagot sa tanong na matagal ko nang kinikimkim. Marahil, ang paghahanap ko ng mga piraso ng sarili kong pagkatao na tila nawawala. Ang orphanage kung saan ako lumaki, ang tahanang kinalakihan ko, kung tahanan nga itong maituturing, ay tila isang anino sa likod ng aking alaala. Hindi ko na rin maalala kung kailan ako huling nagpunta roon. Sa totoo lang, hindi ko na rin maalala ang maraming bagay. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang isang bagay na hindi ko maitatanggi. Ang pakiramdam na may mali. Pagdating ko sa harap ng gate, natigilan ako. Ang bakal na pinto ang kalawangin na dating tila napakataas sa paningin ko noong bata pa ako. Ngayoy parang napakababa na. Ang mga sanga ng puno sa tabi nito ay tila yumuko. Para bang kinikilala nila ang pagbabalik ko. Sa kabila ng kakulangan sa liwanag ng araw, ang lugar ay tila nababalot ng kung anong bigat. Bumungad sa akin ang lumang signage sa taas ng gate. Casa de San Rafael Orphanage. Ang pintura nito ay kupas na at halos burado na ang ilang letra. Binuksan ko ang gate at ang langit-ngit nito ay parang sigaw sa katahimikan ng paligid. Walang masyadong tao sa labas. Ang mga bata sa yard na inaasahan kong maglalaro ay wala roon. Sa halip, ang lugar ay tila pinanahanan lamang ng mga lumang bagay. Sirang swing, kalawangin na slide, at tuyong damo. Ang hangin ay hindi gumagalaw, para bang natigil ang oras. Sa loob ng orphanage, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at basang semento. Ang mga dingding ay parehong kulay ng alaala ko, maruming puti, na tila hindi na kailanman napinturahan muli. Napansin ko ang mga mata ng ilang staff na nasa reception area. Hindi sila pamilyar. Wala ni isa sa kanila ang kilala ko. Hindi rin nila ako kilala, halata sa kanilang mga tingin. Lumapit ako sa isang babaeng nasa desk. Matanda na siya. May salamin at nakasuot ng beige na uniforme. Magandang umaga po, sabi ko. Pilit na pinapalakas ang boses. Gusto ko sanang tanungin kung may records kayo tungkol sa akin. Tumingin siya sa akin, bakas sa mukha niya ang pagkalito. Anong pangalan mo, Hija? Sinabi ko ang pangalan ko at tumango siya bago tumayo. Saglit lang, hahalungkatin ko sa record room. Binitiwan niya ang desk at pumasok sa isang maliit na kwarto sa likod ng reception. Naiwan ako roon, nakatayo. Pinagmamasdan ng mga lumang larawan sa dingding. Naroon ang litrato ng mga bata. Mga nakangiti, pero tila may lungkot sa likod ng kanilang mga mata. Hinanap ko ang sarili ko sa mga larawang yon, pero wala. Walang bakas na naroon ako noon. Bumalik ang babae makalipas ang ilang minuto. Hawak ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at tumingin sa loob. Ang kanyang mga mata ay nagbasa sa mga papel na tila makakapal ang alikabok. Nagtagal siya sa paghahanap bago niya iniangat ang tingin sa akin na may halong pag-aalala. Pasensya na, Hija, pero wala akong nakikitang record na may pangalan mo dito. Nanlaki ang mga mata ko. Imposible po. Dito po ako lumaki. Alam kong dito ako nagmula. Hindi ko nga po alam ang pangalan ng mga magulang ko, pero dito ako lumaki. Tumitig sa akin ang babae. Tila iniisip kung nagsasabi ba ako ng totoo. Wala kang birth certificate? O kahit anong dokumento na nagpapatunay? Umiling ako. Wala po. Kaya nga po ako bumalik. Dahil ang lahat ng impormasyon tungkol sa akin, dito dapat makikita. Muling bumalik ang babae sa kwarto. Mas mabilis ang kilos niya ngayon. Tila nagmamadali. Narinig ko ang tunog ng mga drawer na binubuksan at sinasarado. Ang paggalaw ng mga papel na hinahalungkat. Pagbalik niya, mas masama na ang ekspresyon niya. Iniling niya ang ulo niya at sinabi, "Pasensya na talaga, Hija. Wala akong makitang kahit anong file tungkol sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Nanlamig ang mga kamay ko. Paano po mangyayari iyon? Dito ako lumaki. Kilala ko ang lugar na ito. Kahit ang mga kwarto. Alam ko po ang lahat tungkol dito."
Tumayo ako at naglakad papunta sa hallway. Hindi na hinintay ang sagot ng babae. Ang hallway ay mahaba, madilim, at tila mas makitid kaysa sa naalala ko. Ang mga pinto ay parehong kulay ng dingding, kupas na puti. Halos lumalagas ang pintura. Binuksan ko ang isa sa mga pinto, ang kwarto kung saan kami natutulog noon. Walang laman. Ang mga kama ay wala na, ang sahig ay puno ng alikabok, pero naaalala ko ang lahat ng detalye ng kwartong yon, kung saan ako nakahiga, kung anong itsura ng kisame kapag nakatingin ako ng gabi. Ang bawat sulok ay kilala ko. Naroon ang mga marka ng mga kuko sa lumang kahoy na sahig, ang mga bakas ng aming paglalaro. Pero bakit parang hindi nila alam na narito ako noon? Lumapit ako sa isa pang pinto. Binuksan ko ito, at ang liwanag mula sa bintana ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Ang kwarto ay may mga lumang laruan. Napansin ko ang isang manika na nakaupo sa isang sulok. Kinuha ko ito, hawak-hawak sa mga kamay ko. Tila pamilyar ang manikang yon. Alam ko ang manikang ito. Akin ito noon. Pero bakit narito pa rin ito? Narinig ko ang mga yabag ng staff na lumalapit sa akin. Hija, hindi ka pwedeng maglibot ng basta-basta. Maraming lugar dito ang hindi dapat pinupuntahan. Tumayo ako, hawak pa rin ang manika. Kanino po itong manika? Tanong ko. Alam ko po na akin ito. Bakit narito pa rin? Tumingin siya sa manika pagkatapos sa akin. Hija, matagal nang walang bata dito. Wala kang makikitang record dahil ang orphanage na ito, sarado na mula pa noong nakaraang dekada. Walang bata ang lumaki rito. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Napatingin ako sa kanya, tila bumagsak ang mundo ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Sarado? Pero paano nangyari iyon? Nandito ako. Lumaki ako rito. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya at sinubukang kunin ang manika mula sa mga kamay ko. Hindi ko siya pinayagan. Napalitan ng takot ang kanyang ekspresyon, para bang may alam siya na hindi niya sinasabi. Tumakbo ako palabas ng kwarto, hawak pa rin ang manika, at naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa bintana. Habang tumatakbo ako, ang mga dingding ay tila gumagalaw, parang may buhay. Ang mga mata ko ay naghanap ng sagot. Ngunit ang sagot ay tila nakatago sa bawat sulok ng lugar na yon. Hinabol ako ng mga tanong na hindi ko maintindihan. At sa dulo ng hallway, natigil ako. Sa harap ko ay isang salamin. At sa salamin, hindi ko nakita ang refleksyon ko. Ang kakalawang bahagi ng kwento, nakatayo ako sa harap ng gusali. Pareho pa rin ang itsura nito mula nang huli ko itong makita. Ang lumang arkitektura, ang mga bakod na tila gustong kumawala sa kinakalawang na kadena, at ang mga bintanang may kurtinang kulay abo. Pero bakit parang mas malamig ito ngayon? Ang hangin ay tila may dalang bulong, at ang bawat hakbang ko papasok ay bumibigat. Pagbukas ko ng pintuan, bumati sa akin ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa sahig. Ang lobby, na dati khas puno ng mga batang nagtatakbuhan, ay tahimik. Walang ingay, walang tao. Tanging ang lumang orasan ang naririnig, ang tiktak nito ay parang hampas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero nagising ang mga alaala, ang tawanan namin noon, ang pag-aagawan sa laruan, at ang mahabang gabi ng pag-iyak sa kwarto habang pinapangarap ang buhay sa labas. May lumabas na babae mula sa opisina. Malinis ang uniforme niya, ngunit hindi ko siya kilala. Hindi siya ang dati kong nakagawi ang makita sa orphanage. Anong sadya mo? Tanong niya. Malamig ang boses. Ipinaliwanag ko na lumaki ako dito at nais kong makita ang aking record. Gusto kong malaman kung may impormasyon sila tungkol sa aking mga magulang, kahit pangalan man lang. Sinundan ko siya papasok sa opisina. Dito ko napansin ang pagbabago. Ang dingding, na dati puno ng litrato namin, mga ngiti, mga larawang grupo ng mga bata sa ilalim ng araw, ay wala na. Pinalitan ito ng mapuputlang pintura, walang kahit anong dekorasyon. Parang binalutan ng katahimikan ng buong lugar,
At ang bawat galaw ng babae ay mabagal, parang sinasadya niyang patagalin ang bawat segundo. Pangalan mo? Tanong niya, habang binubuksan ang isang makapal na ledger. Sinabi ko ang buong pangalan ko, sabay dagdag kung kailan ako dumating sa orphanage. Tumango siya at nagsimulang maghanap. Binabantayan ko ang bawat galaw niya, ang bawat pahina ng ledger na kanyang binubuklat. Ngunit habang tumatagal, napansin kong bumagal ang kanyang kilos. Ang mukha niya, na kanina'y walang emosyon, ay nag-iba. May bahagyang kunot sa kanyang noo. Tila may hindi siya maipaliwanag. Wala kang record dito, sabi niya. Hindi tumitingin sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang hampas ng alon sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit pinipigil ang panginginig ng boses ko. Lumaki ako dito. Nakilala ko ang bawat sulok ng lugar na ito. Hindi ako maaring mawala sa record. Pasensya na, pero wala kang pangalan dito. Wala kang record. Parang hindi ka kailanman naging parte ng orphanage na ito. Hindi ako nakapagsalita. Sinubukan kong ipaliwanag ang mga alaala ko, ang mga kwarto, ang mga laruan, ang mga kasama kong bata, pati ang mga staff na nag-alaga sa akin. Pero parang hindi siya nakikinig. Tumayo siya at tumalikod. Tila tapos na ang usapan. Sinundan ko siya. Nagmamakaawa, ngunit hindi siya tumingin pabalik. Sa desperasyon, lumabas ako ng opisina at naglakad sa mga pasilyo. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, pero kailangan kong makakita ng kahit anong ebidensya ng presensya ko. Napadpad ako sa kwarto kung saan dati ako natutulog. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang isang silid na walang laman. Ang kama, ang mga laruan, ang mga libro, wala na ang lahat. Pero naroon pa rin ang marka sa dingding na iniwan ko noon. Ang guhit na sinusukat ang taas ko habang lumalaki. Hinaplos ko iyon. At sa wakas, naramdaman ko ang pamilyar na lamig ng pintura. Isa itong patunay, tama? Isa itong ebidensya na narito ako. Pero bakit parang walang nakakakilala sa akin? Lumabas ako ng kwarto, nagmamadaling bumalik sa opisina. Ngunit sa gitna ng pasilyo, napansin ko ang isang pinto na dati laging nakasara. Ngayon, bahagya itong nakabukas. Ang liwanag na nagmumula sa loob ay madilim, tila may kulay pula. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtulak sa akin na pumasok. Sa loob, bumungad ang isang kwarto na puno ng mga lumang dokumento, mga kahon at mga larawan. Isa itong imbakan. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, pero naramdaman kong may dapat akong makita sa loob. Sinimulan kong halongkatin ang mga kahon. Ang mga litrato, na karamihan ay luma na, ay nagpapakita ng mga bata. Ngunit isa-isa kong tinitingnan at wala ni isa sa kanila ang mukhang pamilyar sa akin. Wala ako sa mga litrato. Parang hindi ako bahagi ng kasaysayan ng lugar na ito. Hanggang sa may makita akong isang lumang folder na may label na Special Cases. Binuksan ko yon at bumungad sa akin ang isang dokumento na may pamilyar na pangalan. Ang pangalan ko. Sa ilalim nito ay isang maikling tala. Subject transferred. Status unknown. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Ano ang transferred? Saan? Kailan? At bakit unknown ang status ko? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, narinig ko ang tunog ng mga yapak sa labas. Papalapit ang tunog, mabilis at mabigat. Mabilis kong isinara ang folder at tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit bago ako makalayo, may isang kamay na humawak sa braso ko. Hindi mo dapat nakita yan, sabi ng babae mula sa opisina, ngunit iba na ang ekspresyon niya. Ang malamig na tono ng boses niya ay napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Tila galit, ngunit may halong takot. Umalis ka na. Hindi ka dapat bumalik dito. Tumakbo ako palabas ng gusali, hindi na lumingon. Ngunit habang nasa labas na ako, isang tanong ang bumalik sa akin. Ano ang ibig sabihin ng transferred? At bakit tila may tinatago ang lugar na ito tungkol sa akin? Sa kabila ng malamlam na ilaw ng buwan, tuloy-tuloy akong naglakad sa makipot
na daan papunta sa lumang gusali ng ampunan. Ang hamog sa hangin ay tila bumabalot sa akin, malamig at mabigat, ngunit mas mabigat ang nasa dibdib ko. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang langit-ngit ng tuyong damo sa ilalim ng aking sapatos. Ang ampunan na ito, ang lugar na kinalakihan ko, ay tila lumiliit sa paningin ko habang papalapit ako. Parang sinisipsip nito ang liwanag mula sa paligid. Pagdating ko sa harap ng gate, napansin ko agad na may ilang parte ng bakal na kalawangin na para bang iniwan na ito ng panahon. Ngunit ang malaking pangalan sa itaas, Bahaghari Home for Children, ay nananatiling buo, kahit na tila puno na ng alikabok at lumot. Hinawakan ko ang malamig na bakal ng gate at sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang alaala ng mga araw na tumatakbo ako rito kasama ang ibang bata. Tawanan, sigawan, paligsahan kung sino ang pinakamabilis. Ngunit sa loob ng ilang segundo, naglaho ang alaala, tinakpan ng bigat ng tanong sa isipan ko. Bakit tila walang bakas ng pagkatao ko dito? Pumasok ako sa loob matapos itulak ang gate na bumigay ng may kaunting tunog. Tahimik ang lugar. Wala ni isang bata sa bakuran. Ang swing na dati naming pinag-aagawan ay nakabitin na lang, unti-unting gumagalaw sa hangin. Ang damo ay mataas na at ang dating makulay na mural sa dingding ay nababalutan na ng kupas na pintura. Sa bawat hakbang ko papunta sa front door, parang naririnig ko ang mga boses ng nakaraan, mga tinig ng mga bata, mga tawanan, mga pangako ng isang mas maliwanag na bukas. Ngunit ang mga boses na ito ay tila nagiging bulong na lang, mahina at malabo, tulad ng mga pangarap na hindi natupad. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang madilim na hallway. Ang amoy ng lumang kahoy at nakabukas na pintura ay pumuno sa ilong ko. Kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang lobby na dati puno ng mga laruan at upuan ay halos walang laman, maliban sa isang lumang mesa sa gitna na may nakapatong na bell. Pinindot ko ang bell at ang tunog nito'y nag-echo sa buong gusali, parang boses ng isang bagay na matagal nang nakalimutan. Lumabas mula sa isang silid ang isang babae. Matanda na siya, naka-uniform na kulay cream, may suot na salamin at may hawak na folder. "Ano ang kailangan mo?" tanong niya. Malamig ang tono, na tila wala siyang pakialam sa sino man na pumapasok sa lugar na ito. "Gusto ko sanang makita ang records ko," sabi ko, diretsyo. Naramdaman ko ang panginginig sa boses ko, pero pilit kong pinatatag ang sarili. Dito ako lumaki. Gusto kong malaman kung bakit wala akong bakas kahit saan. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang mga mata niya'y puno ng tanong, pero may halong pag-aalinlangan. "Anong pangalan mo?" tanong niya. Sinabi ko ang buong pangalan ko. Pamilyar na pamilyar ito sa akin. Minsan ko pangang tinanong kung bakit ganoon ang pangalan ko. Walang apelyido, puro una lang. Tila hindi kumpleto. Parang may kulang. Sinulat niya ito sa papel, gamit ang ballpen na tila luma na rin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa isang malaking cabinet na punong-puno ng folders. Binuksan niya ito, naghanap, at maya-maya'y tumingin siya pabalik sa akin. "Wala rito ang pangalan mo," sabi niya ng diretsyo. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Imposible! Dito ako lumaki. Alam ko ang bawat sulok ng ampunan na ito. Hindi ba't ikaw ang madalas na tumatawag sa amin para maglinis ng bakuran? O ikaw ang madalas pumuna kapag magulo ang kama namin? Ngunit hindi siya mukhang nagulat o nakaramdam ng awa sa sinabi ko. "Wala kang record dito. Walang bata na may ganyang pangalan ang lumaki dito. Sigurado ka bang dito ka talaga nang galing?" Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga boses ng nakaraan ay tila nagiging mas malakas. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata, ang sigaw ng matanda, ang tunog ng mga paa na tumatakbo sa hallway. Pero lahat ito'y nasa isipan ko lamang. Wala ni isa sa kanila ang naririto. "Paano mo masasabing wala akong record? Dito ako lumaki. Alam ko ang bawat kwarto, bawat sulok, bawat tao. Hindi ako nagkakamali."
Bumuntong hininga siya at muling tumingin sa akin. Mas matalim ang mga mata. Miss, kung wala kang record, wala kang patunay. Ang lahat ng bata dito ay may record. Kung wala kang maipakita, hindi kita matutulungan. Hindi ko alam kung galit ba ako o takot. Pumunta ako sa isa pang silid. Ang silid na dati naming ginagamit bilang study room. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang mga lumang mesa at upuan, ngunit may kakaiba. Sa sulok ng silid ay may isang itim na kahon na tila bago lang inilagay. Lumapit ako rito, ang mga kamay ko'y nanginginig, habang unti-unting binubuksan ang takip. Sa loob nito ay may mga litrato, mga larawan ng mga bata. Isa-isa kong tiningnan at doon ko nakita ang sarili ko. Ako noong bata pa, nakangiti. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na 43. Ngunit bakit walang pangalan? Bakit parang numero lang ang pagkakakilanlan ko? Biglang nagsalita ang matanda mula sa likuran ko. Miss, hindi mo dapat hinahanap ang hindi mo kayang tanggapin. Napalingon ako sa kanya, ngunit ang mukha niya ay tila nagbago. Ang mga mata niya ay tila walang buhay na, parang salamin na walang refleksyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa labas, at ang bigat ng lugar ay mas lalong bumalot sa akin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak mula sa itaas. Parang kahoy na natanggal mula sa kisame. Napatingala ako at doon ko nakita ang isang anino na gumagalaw. Hindi tao ang hugis. Hindi ko maipaliwanag. Ang puso ko'y bumilis at ang mga litrato sa kamay ko'y nahulog sa sahig. Umalis ka na, sabi ng matanda. Mas malamig ang boses ngayon. Ngunit ang boses niya ay parang hindi na galing sa kanya. Parang galing sa mismong dingding. Sa pagbukas ng pinto ng direktor ng ampunan, agad akong sinalubong ng malamig na tingin ng isang babae na tila banyaga sa akin. Hindi siya ang dating direktor na si Aling Perla, na palaging may ngiti sa tuwing makikita ako noon. Ang babaeng ito, mga 50 taong gulang, ay may buhok na mahigpit na nakapusod at suot ang isang salamin na tila mas matalas pa sa kanyang mga mata. Ano ang kailangan mo? Malamig niyang tanong. Hinigpitan ko ang hawak sa tali ng aking bag, pilit na nagpapanatili ng kumpiyansa. Ako po si Lila. Dito po ako lumaki sa ampunan na ito. Gusto ko lamang pong magtanong tungkol sa aking mga record. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan muna niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung karapat-dapat ba akong kausapin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin, pero hindi ako umatras. Sa loob ng maraming taon, pinilit kong hanapin kung sino ako, kung saan ako nagmula, at ang ampunang ito ang tanging susi sa mga tanong na matagal ko nang gustong masagot. Maghintay ka rito, sabi niya. Sabay talikod at pumasok sa isang maliit na opisina sa gilid ng pasilyo. Naiwan akong nakatayo sa harap ng lamesa na puno ng mga papel at lumang folder. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga selyadong pinto at bintanang natatakpan ng makakapal na kurtina. Ang buong lugar ay tila may bigat na hindi ko maipaliwanag. Parang may nakatago na hindi dapat makita. Habang naghihintay, sinimulan kong balikan ang mga alaala ko sa lugar na ito. Ang maliliit na silid kung saan kami natutulog na magkakapatid sa ampunan. Ang amoy ng lumang kahoy at sabon tuwing umaga. Ang mga tawanan namin habang naglalaro sa bakuran. Pero bakit parang ang lahat ng mga alaala ko ay malabo? Bakit kahit pilitin kong alalahanin ang mga pangalan ng mga batang kasama ko noon, wala akong maalaala? Ni ang mukha ni Aling Perla, na dati kong inaakalang hindi ko makakalimutan, ay parang unti-unti nang naglalaho sa isipan ko. Bumalik ang direktor. May hawak na folder sa kanyang kamay. Lila ba ang pangalan mo? Tanong niya na para bang hindi siya sigurado. Opo, sagot ko. Nararamdaman ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Binuksan niya ang folder at nagbasa ng ilang tala. Walang record dito na nagngangalang Lila. Sigurado ka bang dito ka lumaki? Parang sinuntok ang sikmura ko sa narinig. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Imposible po.
Dito po ako lumaki. Kabisado ko ang lugar na ito. Kahit ang bakuran sa likod, may lumang swing po roon na palaging sira, di ba? Ako ang palaging nag-aayos noon. Alam ko po ang lahat ng sulok ng ampunan na ito. Inangat niya ang kanyang tingin mula sa folder. Hindi ako sigurado kung may bahid ng awa o pagdududa sa kanyang mukha. Walang lila dito. Walang record ng batang lila na lumaki sa ampunang ito. Sigurado po ako. Halos pasigaw kong sagot. Hindi ko napansin na ang mga mata ko'y nagsimula ng mamasa. Baka po may pagkakamali. Baka po maling folder ang nakuha ninyo. Maaari po bang tingnan ulit? Napabuntong hininga siya. Halatang naiinis. Ito ang lahat ng record ng mga batang dumaan sa ampunang ito. At base sa mga tala, wala kang pangalan dito. Walang lila. Walang kahit anong impormasyon na tumutukoy sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin ang kanyang sinasabi. Parang bumagsak ang mundo ko sa isang iglap. Ang ampunang ito ang tanging koneksyon ko sa nakaraan ko. Ang tanging lugar na pinanghawakan kong bahagi ng pagkatao ko. Paano kung wala nga akong record? Paano kung walang nakakaalala sa akin? Paano kung hindi ako talaga naging bahagi ng lugar na ito? Pinilit kong kumalma. Baka po may ibang paraan para hanapin ang impormasyon ko. Pwede ko pong kausapin ang mga dati ninyong empleyado. Si Aling Perla po, ang dating direktor. Nasaan na po siya? Napansin ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng babae. Tumahimik siya saglit bago sumagot. Mas mababa ang tono ng kanyang boses, halos pabulong. Matagal nang wala si Perla. Namatay siya 5 taon na ang nakalipas. Parang may kung anong malamig na dumaloy sa likod ko. Namatay? Ulit ko, halos hindi makapaniwala. Paano? Hindi siya sumagot. Sa halip sinarado niya ang folder at tumingin sa akin ng diretsyo. Kung may tanong ka pa, bumalik ka na lang sa ibang araw. Sa ngayon, wala akong maibibigay sa'yo. Hindi ko matanggap ang sagot niya. Pero bago pa ako makapagsalita, tumalikod na siya at muling pumasok sa opisina. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malamig na silid. Naguguluhan at pakiramdam ko'y nawawala na ako sa sarili. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano ako mawawala sa mga record? At bakit parang may itinatago ang lugar na ito? Sa kagustuhan kong makahanap ng sagot, nilibot ko ang pasilyo. Pilit kong binuksan ang mga pintuan pero halos lahat ay nakakandado. Nang makarating ako sa dulong bahagi ng gusali, napansin ko ang isang lumang pinto na bahagyang nakabukas. Sa loob, may liwanag na nanggagaling sa isang maliit na bombilya. Dahan-dahan akong pumasok, pilit na pinipigil ang ingay ng aking mga hakbang. Ang nakita ko sa loob ay nagpatigil sa paghinga ko. Mga kahon na punong-puno ng mga papel at litrato. Sa isang sulok, may nakapatong na lumang album. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Binuksan ang unang pahina at doon ko nakita ang isang litrato ng grupo ng mga bata. Nakatayo sila sa harap ng ampunan, kasama si Aling Perla. At sa gitna ng litrato, naroon ako. Bata, nakangiti. Pero ang mukha ko'y may maselang guhit na tila sinadya para burahin. Pagpasok ko sa opisina ng direktor ng bahay ampunan, agad akong sinalubong ng malamig na tingin ng matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay parang mga salamin na hindi kayang sumalamin ng kabaitan. Ang pangalan niya ay si Ginoong Morales, ayon sa nakapaskil na karatula sa pinto. Wala siyang sinayang na oras para tanungin kung ano ang kailangan ko. Ano ang pakay mo? Tanong niya. Walang kalatoy-latoy. Nagpakilala ako at ipinaliwanag ang dahilan ng aking pagpunta. Pinalaki ako sa bahay ampunan na ito. Sabi ko, at gusto kong muling makita ang mga tala tungkol sa aking kabataan. Gusto kong balikan ang mga alaala ng pagiging isang ulila. Ang mga tao na ginugol ko sa lugar na ito. Ang mga taong nagbigay sa akin ng pag-asa sa kabila ng kawalan. Inilahad ko rin na tila nawawala ang anumang dokumento tungkol sa akin at umaasa akong sila ang makakapagbigay liwanag tungkol sa aking nakaraan.
Tumango siya, ngunit hindi ko mabasa kung may sinseridad sa kanyang kilos. Tumayo siya at dumiretso sa isang lumang kabinet sa gilid ng silid. Ang kahoy nito ay tila nilulumot na sa katandaan at ang mga bakal na hawakan ay kalawangin. Binuksan niya ito at naglabas ng makapal na folder na puno ng mga papel. Sa isang iglap, umasa akong makikita ko na ang sagot sa aking tanong. Ang pangalan mo ulit? Tanong niya habang binubuklat ang mga dokumento. Binanggit ko ang buong pangalan ko. Linawin ko pa ang spelling. Baka sakaling magkamali siya sa paghahanap. Tumingin siya sa akin saglit, saka muling tumutok sa folder. Ang tunog ng papel na nagkikiskisan sa bawat pahina ay parang ang ingay ng mga tanong sa utak ko na unti-unting lumalakas. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil siya sa paghahanap. Lumalim ang kunot sa kanyang noo. Wala kang record dito, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Parang biglang nawala ang hangin sa silid. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Imposible po, sagot ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Lumaki ako dito. Dito ako tumira hanggang 18 ako. Umiling siya. Ang mga tala namin ay kumpleto at maayos. Kung may ulila na nanirahan dito, siguradong may record kami. Pero sa pangalan mo, wala kahit isa. Pinilit kong magpaliwanag ang mga larawang kinunan ng staff na kasama ko, ang mga aktibidad na sinalihan namin, pati na ang kwento ng mga bata na naging kaibigan ko. Lahat iyon ay bahagi ng buhay ko, pero parang nagiging himala sa harap niya. Hindi siya nagpakita ng kahit anong bakas ng pag-alala o pagkilala. Sa halip, tumayo siya mula sa kanyang upuan, tumalikod at dahan-dahang tumingin sa akin. Baka nagkakamali ka ng lugar. Baka sa ibang institusyon ka galing. Sabi niya na tila mas pabigat ang tono. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Pumikit saglit upang kalmahin ang aking sarili. At muling sinabi ang pangalan ng bahay ampunan. Ito ang lugar na kinalakihan ko. Alam ko ang bawat sulok nito, ang mga kwarto, ang hardin, ang kusina. Huwag niyo akong gawing baliw. Natigilan siya, ngunit hindi dahil sa galit ko. Ang ekspresyon sa mukha niya ay tila may laman. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng takot. Tumikim siya, saka tumalikod ulit sa kabinet. Nagbukas siya ng isa pang drawer, mas maliit ngunit kasing luma. Inabot niya ang isang lumang envelope na kulay dilaw, tapos ibinigay sa akin. Kung talagang gusto mo ng sagot, basahin mo ito, sabi niya. Binuksan ko ang envelope. Sa loob, may isang piraso ng papel na may nakasulat na mensahe. Ang tinta ay tila namumuti na sa katandaan, ngunit nababasa pa rin. Ang laman ay isang maikling babala. Parang tumigil ang mundo ko. Sinubukan kong intindihin ang ibig sabihin nito, ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang narinig ko ang tunog ng mga yapak sa labas ng opisina. Mabibigat ang mga hakbang, parang may dumadating na hindi ordinaryo. Ang tunog ay papalapit ng papalapit. Umalis ka na, bulong ni Ginoo Morales, halos hindi na marinig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pakiusap. Ngunit huli na, ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Sa likod nito, may mga anino, mahaba, baluktot, at hindi maipaliwanag. Ang lamig ng hangin ay biglang tumama sa akin, at ang mga anino ay tila gumagalaw na parang may sariling buhay. Ang huling bagay na nakita ko ay ang mukha ni Ginoo Morales, puno ng panginginig, bago siya nagsisigaw. Tumakbo ka na! Sa pagmulat ng mga mata ko, unti-unting sumisiksik ang malamig na liwanag mula sa fluorescent lamp sa kisame ng silid. Naninikip ang dibdib ko, tila may mabigat na nakapatong dito. Nasa loob ako ng opisina ni Sister Clara, ang tagapamahala ng orphanage na kinalakihan ko. Pero sa kabila ng pamilyar na amoy ng lumang kahoy at papel, may kakaibang bigat ang hangin. Parang mas mabigat ito kaysa dati. Sinabi ko na sa'yo. Malamig ang boses ni Sister Clara. Wala kang record dito.
Hindi ako makapaniwala. Ang mga salita niya parang kutsilyong tumatagos sa kaisipan ko. Halos hindi ako makapagsalita. Paano magiging posible iyon? Lumaki ako dito. Alam ko ang bawat sulok ng lugar na ito. Ang pader na may bitak sa tabi ng banyo. Ang maliit na hardin kung saan madalas akong magtago kapag gusto kong umiwas sa mundo. Paano niya masasabing hindi ako bahagi ng orphanage na ito? Imposible, basag ang boses ko. Ako si Elisa. Ako ang batang madalas mong sinasabihan na maglinis ng altar tuwing linggo. Ako ang laging nangunguna sa pag-aalaga ng mga bagong dating na bata. Paano mo masasabing wala akong record? Inangat niya ang isang makapal na libro na tila lumang-luma na. Ang mga pahina nito halos magkapira-piraso. Sa harapan ko, binuklat niya ito, hinahanap ang pangalan ko. Pero wala. Ang mga pangalan ng mga batang kinalakihan ko, sina Maria, Paulo at Ana, naroon, nakalista ng malinaw. Ngunit ang Elisa, walang bakas. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang posibilidad na nagkamali siya o pagkatapos kong makausap ang direktor ng orphanage. Bumalik ako sa silid kung saan ako unang dinala ng staff, ang lumang opisina sa dulo ng pasilyo. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kisame, ang mga dingding ay tila mas madilim kaysa sa dapat. Naroon pa rin ang amoy ng halong amag at luma, nagtatagisan sa ilong ko. Pero ngayon ay may ibang nararamdaman ako. Para bang may bumibigat sa paligid, isang hindi maipaliwanag na tensyon. Nakaharap ako sa isang kahon ng mga lumang papeles. Sinabi nila na maaaring naroon ang record ko. Pero sa unang tingin pa lang, alam kong wala. Ang bawat papel na hinawakan ko ay may pangalan ng ibang bata. May mga litrato, edad, at petsa ng pagdating nila sa orphanage. Lahat ng detalye, buo, malinaw, at maayos. Pero wala ni isang pahiwatig tungkol sa akin. Ang kahon ay tila naglalaman ng kasaysayan ng lahat ng bata na tumapak sa orphanage na ito, maliban sa akin. Ang pagod sa paghuhukay sa mga papeles ay unti-unting sumiksik sa akin. Ngunit hindi lang pisikal na pagod ang nararamdaman ko. Ito ang uri ng pagod na parang hinuhugot ang kaluluwa ko. Ang mga mata ko ay pilit hinahanap ang kahit anong piraso ng ebidensya na maaari kong kapitan. Nang umabot ako sa ilalim ng kahon, isang bagay ang tumigil sa akin. Isang piraso ng papel na mukhang mas luma kaysa sa iba. Hindi ko alam kung bakit, pero agad ko itong kinuha. Walang pangalan sa papel, wala ring litrato, petsa o kahit ano pang detalye. Ang tanging nakasulat ay isang maikling tala na tila sulat kamay. Hindi dapat malaman. Para akong binuhusan ng tubig na yelo. Ang mga salita ay tila sumisigaw sa akin, pero wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi dapat malaman? Ano ang hindi dapat malaman? Sino ang tinutukoy nito? At bakit tila may koneksyon ito sa akin? Napatingin ako sa pintuan ng opisina, sa dilim ng pasilyo sa labas. Biglang naging mas tahimik ang buong gusali, masyadong tahimik, na parang may nakikinig. Nilapitan ko ang staff na nagbigay sa akin ng kahon. Ano ito? Tanong ko. Hawak ang papel. Nagulat siya. At sa isang iglap, kitang-kita ang takot sa mukha niya. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, parang gusto niyang kunin ang papel, pero hindi ko hinayaang makuha niya ito. Napansin ko ang panginginig ng kamay niya habang pilit niyang pinipigilan ang sarili. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Bulong niya. Halos hindi na tumitingin sa akin. Pero baka mas mabuting umalis ka na dito. Umalis? Hindi pa ako tapos. Hindi ko pa alam kung sino talaga ako. Sagot ko, mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Tumigil siya, pero hindi para sumagot. Sa halip, tumingin siya sa paligid, parang may inaasahan siyang darating. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero may nararamdaman akong kilabot sa boses niya. Hindi ko alam ang sagot sa mga tanong mo. Sabi niya sa wakas, mas mahina. Pero kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy yan. Delikado. Ano ang delikado?
Ang paghahanap ko sa sarili kong pagkakakilanlan, hindi ko na siya pinansin. Bumalik ako sa opisina. Ang papel ay mahigpit na hawak ko. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin para magpatuloy. Habang nagbabasa ako ng iba pang papeles, napansin kong marami sa mga tala ay may pare-parehong petsa ng pagkamatay. Ang bawat dokumento ay tila may kasamang malungkot na kwento ng isang batang nawala sa misteryosong paraan. Ngunit ang detalyeng yon ay palaging naka-highlight sa sulat kamay, na parang may sinadyang magtuon ng pansin sa petsa. Ang isip ko ay umikot sa ideya na maaaring hindi aksidente ang pagkamatay ng mga batang ito. Biglang sumagi sa akin ang tanong, paano kung hindi ako nawala sa sistema? Paano kung sinadyang burahin ang record ko? Habang iniisip ko ito, may narinig akong kaluskos sa labas ng opisina. Hindi ko alam kung bakit, pero agad akong kinabahan. Ang tunog ay parang yapak, malalaking hakbang na palapit ng palapit. Tumayo ako, hawak ang papel, at sinilip ang pintuan. Wala akong nakita, pero ang tunog ay hindi tumigil. Sa halip, parang gumapang ito sa likod ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang ilaw ng kisame ay tila kumikislap, parang panandali ang nagbabanta na mawawala. May kung anong malamig na hangin ang dumaloy sa silid. Pinatayo ang mga balahibo ko. At doon, sa sulok ng silid na hindi ko napansin kanina, may isang kahon na mukhang mas bago kaysa sa iba. Ang kahon na ito ay walang label, walang kahit ano. Para bang sinadyang itago ito. Nilapitan ko ito. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ang takip. Sa loob ng kahon, naroon ang isang piraso ng tela. Isang lumang kumot na pamilyar sa akin. Kulay abo ito. May mga mancha na hindi ko mawari kung dugo ba o lumang dumi. Ang piraso ng tela na ito ay mula sa kama ko noong bata pa ako. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam nito sa balat ko. Ang huling bagay na yumakap sa akin bago ako pakawalan sa mundo. Ang mas nakakatakot, sa ilalim ng kumot, may larawan. Larawan ng isang bata na halos hindi ko makilala. Ngunit habang tumingin ako ng mas maigi, naramdaman ko ang malamig na pawis sa noo ko. Ang bata sa litrato ay ako. Pero ang mukha ko, sa halip ng ngumiti, ay may kakaibang ekspresyon ng takot na parang may nakikita akong hindi ko kayang ipaliwanag. At sa likod ng litrato, may nakasulat. Sulat kamay, kapareho ng nasa papel kanina. Hindi ka dapat narito. Napalayo ako sa kahon, natapon ang mga laman nito. Pero bago pa ako makagalaw, naramdaman kong may presensya sa likod ko. Hindi ko magawang lumingon. Ang buong katawan ko ay nanigas. Ang tibok ng puso ko ay parang kalampag ng tambol. Sinabi ko na sa'yo. Bulong ng boses mula sa dilim. Hindi mo dapat malaman. May bigat ang bawat hakbang ko habang bumalik ako sa pasilyo ng orphanage na kinalakihan ko. Parang ang bawat pader ay humihinga, nagmamasid sa akin, at may mga alingaw-ngaw ng mga tawanan ng bata na bumabalik sa akin. Pero wala na ang ingay na yun ngayon. Ang tahimik ay nakakatakot. Parang may lihim na itinatago. Ang mga bintana ay may manipis na ulap ng alikabok at ang sahig ay may mga guhit na tila bakas ng sapatos na iniwan na ng panahon. Sa reception desk, naroon si Mang Ernesto, ang matandang caretaker na dati palaging may ngiti sa tuwing papasok ako sa orphanage. Pero ngayon, ang mukha niya ay parang nyupi ng mga taon. Malalim ang mga pilat sa noo at ang mga mata niya ay malamlam. Tumitig siya sa akin habang binabanggit ko ang pangalan ko. Hindi siya agad nagsalita, ngunit ang tingin niya ay parang may alam siya na hindi niya masabi. Hindi kita matandaan, sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay malutong, pero puno ng pag-aalinlangan. Imposible, sagot ko. Ako si Lila. Dito ako lumaki. Nasa records niyo ako. Hinanap ko pa nga ang orphanage na to dahil gusto kong balikan ang nakaraan ko. Tumayo siya ng mabagal at ang bawat kilos niya ay parang nagdadalawang isip. Sandali lang, sagot niya.
at nawala sa likod ng desk, sa silid kung saan naroon ang mga lumang files ng lahat ng batang dumaan sa orphanage na ito. Naiwan akong mag-isa sa harap ng reception area, pero ang pakiramdam ko ay hindi talaga ako mag-isa. May kung anong malamig na kilabot na gumagapang sa batok ko, parang may mga mata mula sa sulok na nagmamasid. Pagbalik ni Mang Ernesto, may dala siyang isang makapal na folder. Binuksan niya ito sa harap ko at ang mga mata niya ay naglakbay sa bawat pahina. Nakasandal ako sa counter, hinihintay ang kumpirmasyon na kilala niya ako. Ang bawat segundo ay parang tumatagal. Ang pag-browse niya sa mga papel ay parang tunog ng mga kuko sa kahoy. Walang lila sa record namin, sabi niya. Kasabay ang paglapag niya ng folder sa mesa. Parang nawala ang hangin sa kwarto. Tumitig ako sa folder at sa kabila ng kaba, hinila ko ang mga papel mula sa loob. Isa-isa kong binuklat ang mga pangalan. Tama siya. Wala roon ang pangalan ko. Ang mga dokumento ay may mga larawan ng mga batang dati kong nakasama, pero walang kahit anong bakas ng pagkatao ko. Walang litrato ko, walang birth certificate, wala kahit anong tala. Imposible to, sabi ko, at naramdaman kong nanginginig ang boses ko. Mang Ernesto, dito ako lumaki. Kilala niyo ako? Naaalala mo ba si Maria, yung kasama ko noon? Si Elmer? Si Ate Susan na dati mong tinutulungan sa kusina? Lahat sila, nandito ako kasama nila. Tumitig siya sa akin, pero ang mga mata niya ay puno ng pag-alinlangan. Maria, Elmer, Ate Susan, Laila. Wala akong natatandaan kahit isa sa mga taong yan. Hindi ko alam kung paano siya sagutin. Ang utak ko'y nagkakagulo. Parang may bumubulong sa likod ng isip ko na may mali. Pero hindi ko matukoy kung ano. Tumayo ako, iniwan ang folder sa mesa, at naglakad papunta sa pasilyo kung saan naroon ang mga silid na dati kong tinutulugan. Ang amoy ng kahoy na luma, ang basang pintura, lahat ay pamilyar sa akin. Pero may kakaibang pakiramdam, parang ang orphanage na ito ay hindi na ang lugar na kinalakihan ko. Binuksan ko ang pintuan ng dati kong kwarto. Sa loob, naroon pa ang mga lumang kama, ang mga kubrikama na may kupas na kulay, at ang dingding na may mga bakas ng Crayola. Tumakbo ang mga daliri ko sa ibabaw ng isang mesa na minsan kong ginamit at natagpuan ko ang isang ukit, ang pangalan ko. Lila. Nilagyan ko ito ng puso noong bata pa ako, ngunit kahit iyon, parang nagkukubli ng isang misteryo. Narinig ko ang mga yapak ni Mang Ernesto sa likod ko. Walang kwarto dito na nakalaan para sa'yo, sabi niya. Baka nagkakamali ka ng lugar. Hindi ako nagkakamali. Sigaw ko at naramdaman kong tumutulo ang luha ko. Dito ako lumaki. Alam ko ang bawat sulok ng orphanage na to. Kahit ang ukit na to, ako ang gumawa nito. Lumapit siya at tumingin sa ukit. Ang mukha niya'y nanigas, pero hindi siya nagsalita. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Kung talagang gusto mong malaman ang totoo, sundan mo ako, sabi niya. Sumunod ako sa kanya, pababa sa basement ng orphanage. Ang lugar na yon ay hindi ko kailanman napuntahan noong bata pa ako. Ang hagdanan pababa ay makitid at ang ilaw ay mahina. Ang amoy ng kahalumigmigan ay bumalot sa akin at ang bawat hakbang ay parang tumutunog ng mas malakas kaysa karaniwan. Sa wakas, narating namin ang isang lumang pintuan na may kalawang na padlock. Kinuha ni Mang Ernesto ang susi mula sa bulsa niya at binuksan ito. Ang tunog ng kalawang na pinto ay sumigaw sa tahimik na silid at ang ilaw mula sa loob ay nagbigay liwanag sa isang lugar na puno ng mga kahon at mga lumang gamit. Dito namin tinatago ang mga bagay na hindi na namin kailangan. Sabi niya, pumasok ako at ang mga mata ko'y nagtaka sa dami ng kahon. Ngunit isang bagay ang tumawag sa akin. Isang lumang kabinet na nakatayo sa dulo ng silid. Dahan-dahan akong lumapit at naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagmumula rito. Binuksan ko ang pinto ng kabinet at ang nakita ko ay nagpahinto sa paghinga ko. Isang lumang litrato. Ako.
Pero hindi ako ang batang nasa litrato. Ang mukha ay pamilyar, pero ang mga mata ay iba. Sa likod ng litrato may nakasulat, Lila, 1987. Tumayo si Mang Ernesto sa likod ko at ang boses niya ay bumaba sa malamig na tono. Iyan ang Lila, pero hindi ikaw ang nasa litrato. Pagpasok ko sa madilim na silid-aralan, bumungad sa akin ang mabigat na amoy ng kahoy na pinaglumaan ng panahon at pintura na tila natuklap sa dingding ng hindi napapansin. Ang mga upuan at mesa ay pare-pareho pa rin, pero mukhang mas luma na ngayon. May mga pahid ng tinta, mga gasgas na parang bakas ng nagdaang taon, at ang dating masayang espasyo ay parang nilamon ng katahimikang nagbabanta. Tila bumalik ako sa nakaraan, pero sa isang bersyon na mas malupit at malamig. Tahimik kong itinulak ang pinto, at ang tunog nito ay parang pagdaing ng isang bagay na matagal nang hindi ginagalaw. Sa sulok ng silid ay nakatayo ang isang aparador. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong may kung anong bagay sa loob nito na dapat kong makita. Halos marinig ko ang tibok ng puso ko habang lumalapit ako. Ang mga palad ko ay malamig at pawisan ng hawakan ko ang seradura. Pinuksan ko ang aparador at bumungad sa akin ang isang kahon. Maliit lang ito, parang isang lumang kahon ng sapatos, pero ang bigat nito sa mga mata ko ay parang naglalaman ng isang buong mundo. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at natagpuan ng mga litrato, mga lumang papel at isang piraso ng pulang laso. Ang mga litrato ay mga batang mukhang masaya. Isa-isa kong hinanap ang mukha ko sa kanila, pero wala. Patuloy kong sinuri ang bawat larawan, bawat ngiti, pero tila hindi ako kailanman naging parte ng mga alaalang ito. May isang litrato ng isang grupo ng mga bata. 10 sila, nakaayos sa harap ng isang malaking puno. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, Batch 2007. Alam kong dapat kasama ako rito. Batch ko yon. Pero bakit wala ako? Sinubukan kong basahin ang mga papel na nasa kahon. Mga talaan yun ng mga pangalan ng bata, mga detalye ng kanilang pagdating sa orphanage, at mga petsa ng pag-alis. Hinalughog ko ang bawat pahina, hinahanap ang pangalan ko, pero wala. Ang lahat ng pangalan ay pamilyar. Mga kalaro ko, mga kaklase, mga kaibigan. Pero ni isang bakas ng sarili ko ay hindi ko nakita. Unti-unti, naramdaman ko ang paggapang ng takot sa likod ng leeg ko. Parang may bumubulong sa akin mula sa anino ng silid na ito, hinihimok akong hanapin pa ang nawawala. Ang pulang laso ang huling bagay na natira sa kahon. Hinawakan ko ito, at ang pakiramdam nito ay parang tumutusok sa balat ko. Alam kong nakita ko na ang laso na ito noon sa buhok ng isang batang babae, pero hindi ko maalala kung sino. Bigla, narinig ko ang pagkaluskos sa labas ng pinto. Napatingin ako ng mabilis. Ang puso ko ay parang tumigil. Wala akong nakitang tao, pero ang mga hakbang ay naroon. Mabagal, mabibigat, palapit sa akin. Tinakpan ko ang bibig ko. Pilit nilalabanan ang paghinga kong nagiging malakas sa takot. Sino ang naroon? Muli kong sinilip ang kahon, umaasang may mahanap na sagot. Sa ilalim ng mga papel ay may maliit na envelope. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang sulat. Ang tinta sa papel ay kupas na, pero nabasa ko pa rin ang mga salita. Ang batang ito ay hindi dapat manatili rito. Ilipat siya sa... Ang natitirang bahagi ng sulat ay punit, pero sapat na ang nabasa ko para maramdaman ang bigat nito sa dibdib ko. Ako ba ang batang tinutukoy? Bakit ako ililipat? At saan? Bago ko pa masagot ang mga tanong ko, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras para tumingin kung ano iyon. Agad akong tumakbo palabas ng silid. Ang kahon ay iniwan ko roon na parang isang sumpa. Ang mga hakbang ay narinig kong bumibilis, sumusunod sa akin. Pero hindi ko nakita ang sinuman. Para akong hinahabol ng isang bagay na hindi ko kayang harapin. Paglabas ko ng gusali, ang araw ay halos magtago na sa likod ng mga ulap.
Tumigil ako. Hingal na hingal. Pilit nilalabanan ng kaba. Sinubukan kong iproseso ang lahat ng nakita ko. Ang mga litrato, ang sulat, ang pulang laso. Pero sa bawat pag-iisip ko, lalo lang akong nalilito. Pilit kong tinanggap. Wala akong record. Wala akong litrato. Wala akong pangalan sa talaan. Parang hindi ako kailanman naging parte ng orphanage na ito. Ngunit bago ako tuluyang makaalis, narinig ko ang tunog ng kampana. Isang tunog na hindi ko pa naririnig noon sa lugar na ito. Malalim, mabigat, at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sa likod ng tunog na yon ay narinig ko ang isang boses. Mahina, pabulong, pero malinaw. Bakit ka bumalik? Sa sandaling binuksan ko ang pintuan ng opisina, bumungad sa akin ang malamlam na liwanag mula sa lumang bombilya na nakasabit sa kisame. Amoy mo agad ang alikabok na para bang matagal nang hindi nalilinis ang lugar na ito. Sa likod ng desk, naroon si Aling Nida, ang matandang tagapangasiwa ng orphanage na kinalakihan ko. Hindi siya nagbago. Ang baluktot niyang likod, ang singkit niyang mga mata, at ang mga kamay na laging abala sa pag-aayos ng mga papel. Ngunit ngayon, may kakaibang bagay sa kanya. Para siyang mas malamig, mas distansya. Ang tingin niya sa akin ay hindi tulad ng dati, hindi tulad ng isang batang kilala niya noon. Ano ulit ang pangalan mo? Tanong niya habang nakatungo sa mga papeles. Ang tono ng boses niya ay parang hindi niya ako kilala, kahit ilang taon akong tumira dito. Joy, sagot ko. Pilit na pinapanatili ang kumpiyansa sa boses ko. Ako po si Joy, isa ako sa mga bata dito dati. Tumigil siya sa pagsusulat at tumingin sa akin ng mabuti. Sa isang iglap, para bang tinusok ako ng mga mata niya, hinahanap ang katotohanan sa likod ng sinasabi ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero ang bigat ng tingin niya ay naramdaman ko sa dibdib ko. Walang joy dito, sagot niya ng diretso, sabay balik sa mga papeles. Halos hindi ako makahinga. Parang sumabog ang isip ko sa mga salitang yon. Wala raw joy? Anong ibig niyang sabihin? Paano niya nasabi yon? Lumaki ako dito. Ginugol ko ang buong kabataan ko sa lugar na ito. Hindi iyon pwedeng burahin ng isang salita. Imposible po, sagot ko, habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ako po si Joy. Matagal akong tumira dito. Kayo po ang nag-alaga sa akin. Hindi ninyo ba ako naaalala? Hindi po ba ninyo naaalala ang kwarto ko? Ang mga oras na nag-uusap tayo? Tumingin lang siya sa akin, walang ekspresyon. Marami nang dumaan dito, hindi ko maaalala ang lahat. Pero alam kong hindi iyon totoo. Alam kong hindi basta-basta nakakalimutan ni Aling Nida ang mga bata sa orphanage. Isa siya sa mga taong may photographic memory, kaya nga siya ang humahawak sa mga record ng mga bata. Alam niya ang bawat pangalan, bawat kwento. At ang kwento ko, hindi lang basta kwento. Ako ang batang palaging nakaupo sa tabi niya, ang batang palaging nagtatanong, ang batang palaging nangangarap na makaalis sa orphanage. Paano niya ako malilimutan? Lumapit ako sa desk niya, hindi na alintana ang kaba sa dibdib ko. Pwede ko bang makita ang mga record? Tanong ko. Gusto ko pong makita ang pangalan ko doon. Gusto ko pong makita ang patunay na narito ako. Napangisi siya, pero ang ngisi niya ay hindi mabait. Para bang may alam siyang hindi ko alam. Tumayo siya, mabagal, at pumunta sa isang lumang filing cabinet sa sulok ng opisina. Binuksan niya yon, at ang tunog ng metal sa metal ay tila mga kuko na sumasayad sa kahoy. Hinanap niya ang mga folder, isa-isa, habang nakatingin ako na parang buhay ko ang nakasalalay sa bawat pagbuklat niya. Wala ka dito, sabi niya nang tuluyang tumigil ang mga kamay niya sa paghahanap. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng tiwala ko sa sarili. Tumakbo ako sa filing cabinet, pilit na hinahanap ang folder na may pangalan ko. Pabalik-balik ang mga kamay ko sa mga papel, pero wala. Wala ni isang record na naglalaman ng pangalan ko, ni isang litrato, ni isang sulat. Paano nangyari ito?
Tanong ko, halos sumigaw. Paano mawawala ang pangalan ko? Narito ako noon. Kilala ninyo ako. Bakit wala akong record? Baka mali ang iniisip mo, Hija. Sagot niya. Mas malamig pa kaysa kanina. Baka iniisip mo lang na narito ka. Baka hindi ka talaga narito. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Paano niya nasabi iyon? Paano niya ako tinanggal sa kasaysayan ng lugar na ito? Hindi ko alam kung galit ako, nalilito, o natatakot. Pakiramdam ko, hindi ako totoo. Pakiramdam ko, hindi ako kailanman naging bahagi ng orphanage na ito. Hindi ko na kayang magtanong pa. Tumakbo ako palabas ng opisina. Pabagsak ang bawat hakbang. Parang hinahabol ako ng kung anumang multo ng nakaraan. Dumiretso ako sa dormitoryo kung saan ako dati natutulog. Ang mga pader ay parehong-pareho, ang mga kama ay naroon pa rin. Pero may kakaibang bagay. Ang kwarto ay parang hindi ko nakilala. Parang ibang lugar ito, hindi ang tahanan ko noon. Nilapitan ko ang kama na dati kong inuupuan tuwing gabi. Ang ilalim nito ay palaging taguan ng mga sulat ko, mga pinaglumaan kong libro, at mga kwento na isinulat ko noong bata pa. Lumuhod ako. Binuksan ang kahon sa ilalim, pero wala. Wala ang mga gamit ko. Walang bakas na narito ako. Ang kahon ay puno ng mga gamit ng ibang bata. Mga laruan, mga damit na hindi akin. Tumingin ako sa paligid. Hinahanap ang kahit anong palatandaan na narito ako noon, pero wala. Ang mga litrato sa dingding ay hindi ko kilala. Ang mga pangalan na nakasulat sa bawat kama ay hindi akin. Parang nilinis ang lahat ng bakas ko, parang hindi ako kailanman naging bahagi ng orphanage na ito. At sa gitna ng kawalan ng sagot, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Paglingon ko, naroon si Aling Nida, nakatayo sa pinto ng kwarto, nakatingin sa akin ng diretsyo, tulad kanina. Pero ngayon, may ngiti siya. Isang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Isang ngiti na tila may lihim na nakabaon. Bakit mo hinahanap ang sarili mo? Tanong niya. Baka hindi ka talaga dapat narito. Napalunok ako, nanginginig ang buong katawan. At sa likod ng matandang babae, sa madilim na pasilyo, may mga mata akong nakita. Mga mata ng ibang tao. Mga bata na hindi gumagalaw, nakatitig sa akin. Parang nanonood, parang naghihintay. Hindi ko alam kung sino sila, kung ano sila. Pero alam ko, hindi sila normal.